siya sa Diyos, nanalangin siya sa Diyos, bakit doon ang kanyang panalangin, magkaroon siya ng lakas sa pagtatagumpay? Amen. Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Maniwala ba kayo na ang dyablo at ang Diyos ay magkaibigan? Ha? Magkaibigan? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, sabi ni Satanas, dapat lang yung lingkod mo dahil pinagpapala mo. Pero tulutan mo ako. Galawin ko yan kung maging tapat yan sa'yo. Praise God. Unang nagsama po si Satanas at ang Panginoon. Pumunta sila sa sabungan. Sabi ni Satanas, o tingnan mo. Dito sa sabungan, wala ka dito kahit isa. Mayroon doon nagsabi na, ano ba yung rare, yung Kristo na ano doon? sabi ni Satanas, hindi yan na Kristo na ikaw. Dito yan sa sabungan. Kristo lang yun. Tapos, dinala naman ang Panginoon ni Satanas doon sa mall. Pagdating sa mall, nakita ng Panginoon ang kanyang alagad. O nandito, may alagad ako. Ay kung alagad yan, di nandun sa simbahan yon. Dito sa mall. Praise God. Hindi yan sa'yo. Oo nga, no? So, nung dinala ngayon si Satanas ng Panginoon, dinala ng Panginoon si Satanas, punta ka naman, samahan mo ako. Punta tayo sa simbahan. Pumunta sila sa simbahan. Sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin na mayroon ka dyan. Sa akin yan lahat. Tingnan ni Satanas, wala nga siya doon. Sabi niya, ayun, yung sa gilid. Yung natutulog. Hindi yan sa'yo. Tingnan mo mamaya, tanungin mo, wala yung kinalaman sa iyong pinag-aralan. Kaya huwag tayong tutulog-tulog kasi kapag matulog tayo, akala natin kaysa Diyos pa tayo. Inaangkin na pala tayo ni Satanas. Kaya lagi nating gawin ang lahat ng ating napapakinggan mula sa banal na kasulatan kapag ang isang Kristiyano magtatagumpay, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon na ihanda natin ang ating mga buhay upang sumama kay Kristo. Amen? Hallelujah. Kapag mayroon siyang salita na dapat gawin natin mga kapatid. Yung totoong paggawa, yung totoong pagsunod, yung totoong pagkikilala sa Kanya. Dito mayroong tatlong bagay na sinasabi. Number 1, the victorious Christian life. Number 1, possibility of the victorious life. Maaaring magkaroon ng matagumpay na pamumuhay Kristiyano. Number 2, promises of the victorious Christian life. Number 3, principle of the victorious life by faith. Hallelujah. Kaya mayroon tayong tatlong bagay na talakayin sa pagtatagumpay. Hallelujah. Kaya ang isang Kristiyano magtatagumpay lamang siya kapag paninindigan niya ang kanyang pananampalataya na ang kanyang pinaglilingkuran ay totoong Diyos sa kanyang puso. Kapag totoong Diyos sa kanyang puso, totoo rin ang Diyos na ikaw ay angkinin bilang anak niya. Hallelujah. Gagawin kang isang anak na dadalhin ka sa lugar na kung saan ang Panginoon naroon din siya. Noong Friday, ang aming pinag-aralan tungkol po sa New Jerusalem. Ang New Jerusalem, na langit na po yan, ay ang luwag at ang laki at ang taas, pareho po ang lawak. 2,400 square kilometer ang laki.
Ang siyudad na yan sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Diyos, siguro kung itong Luzon, kasing laki ang siyudad na yan. Pero kung titingnan natin sa mga tao sa buong sanglibutan, kulang pa po yan na paglalagyan kapag ang lahat ng tao ay maglilingkod sa Diyos. Kung ang lahat ng tao maglilingkod sa Diyos, mga kapatid, sa ating kapanahonan ngayon, na nandito yung salot na tinatawag na COVID-19. Ang COVID-19, mga kapatid, yun po'y kagagawaan po yan ng dyablo. Amen! Pero ang Diyos may pangako kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos ng tapat na may takot sa Kanya. Tandaan natin, mga kapatid, ang Kanya ay ipagtatanggol niya. Pakibasa po sa Awit chapter 91 verse 3 to 16. Lagi na po natin itong binabasa. Pero kapag ikaw ay mananampalataya na may takot sa Diyos at sinampalatayanan mo ang Kanyang salita at ang Diyos na may-ari ng ating buhay at hininga, mangyayari po ang Kanyang mga salita sa buhay ng bawat isa. Palakpak po sa Panginoon. Pakibasa po. Awit 91 verse 3 to 16. Sapagkat Kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Verse 4. Kanyang tatakpan ka ng Kanyang mga bagwis at sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay mga kanlungka. Ang Kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Verse 5. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagos ng araw. Verse 6. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pag-ibakman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwan sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi ka lalapit sa iyo. Ngunit hindi lalapit sa iyo. Verse 8. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Verse 11. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng mga lakad. Verse 12. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka madisod ka ng iyong paa sa isang bato. Verse 13. Iyong yayapakan ng leon at ang ulupok. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Verse 14. Sapagkat kanyang inilagat ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Verse 15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararanganan siya. Verse 16. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pag-ibig. Palakpak sa Panginoon. Ito po yung salita ng Panginoon tungkol kay David. Hallelujah. Kapag ang isang tao maglilingkod sa Diyos, may pangako po ang Diyos sa kanyang buhay. Pero kapag wala kang Diyos, kapatid, tandaan mo, hallelujah, sa ating panahon ngayon, bakit ang mga mayayaman ang laging natatamaan ng mga salot? Kasi malayo sa kalang puso ang tunay na pagkilala at pagsunod sa Diyos. Maging sa mga mahihirap man kapag distansya ka sa Panginoon, madali ka pong tamaan ng salot ng karamdaman sa mundong ito kasi wala kang Holy Ghost na magproteksyon sa buhay mo. Amen. Pero kapag ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos, sa bawat salita mo, sa bawat panalangin mo, nakikita ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos. Amen? Noong pumunta kami sa Naik, nagmotor lang po kami ni Brother Ben. Sinusundan po namin si Brother Reke. Hallelujah. Bago lang po ako matutong magmotor. Praise God. Hallelujah. Pag-uwi namin, ibang landas kami ni Brother Ben. So, napaligaw siya doon sa
Ikaw na una, Pastor. Nauna. So, sabi ko, Lord, kasi sa mga aksidente, walang magaling na driver o mahinang driver sa aksidente kapag wala kang Diyos na magtatanggol sa iyo. Sabi ko, Lord, hindi pa ako gaanong marunong magmaneho. Pero, aangkas ako sa iyo. Sa likuran ng iyong kapangyarihan, ipagmamaneho mo ako. Praise God. Hallelujah. So, kung gaano kabilis ni Brother Ricky magpatakbo sa kanyang kotse, pag wala pong traffic, siyempre mabilis po si Brother Ricky magpatakbo. Sinusundan po namin yan ni Brother Ben. Ako hindi pa naman ako gaano makasunod ng maayos kasi pero nasusundan po namin sa tulong ng Panginoon. Kapag kasama mo ang Diyos, parang i-guide ka, na wala kang takot, nawawala yung takot mo. Dito sa pag-alis namin, ako pag-alis pala, na hindi pa ako makapag-pray, naroon ko yung kaba ko. Ang iniisip ko yung aksidente. Praise God. Kasi, kaunting lang kapag magmotor, kaunting lang ng gulong, mapapahama ka kagad. Kaya totoo po yung sinabi ng Panginoon. Pakibasa uli sa 91 verse 7. Hallelujah. Awit 91, verse 7. Teka. Sa yung ating kasama, yung anghel, kanina? Sa verse 5 ba yun? Ikaw ay hindi makita. Jump 5. Jump 5. Sa may anghel doon nga kasama kanina. Sa 11, 11. Pakibasa. Awit 91, verse 11. Sapagkat siya'y magbibilin sa Kanyang mga anghel. tungkol sa iyo, Upang ingatan ka sa lahat ng mga iyong lakad. Amen! Palakpak sa Panginoon! Ang Diyos ay magbibilin sa kanyang mga anghel upang ingatan ka sa lahat mong lakad. Kaya wala kang dapat katakutan kapag kasama mo ang Diyos. Noong pumunta ako sa Commonwealth, dito ako dumaan sa una ng Las Piñas, doon ako lumiko sa Heritage Hotel papunta sa Batasan. Pagdating ko doon, medyo natakot na ako pag-uwi kasi senior na po ako. Bukod pa yun sa baka masita ako dahil senior na ako, kailangan nating sumunod sa protocol ng batas ng gobyerno. Pag-uwi ko, nagkaligaw-ligaw pa ako, nakaabot ako sa Muñoz kasi hindi ko man kabisado po yung daan. Pero sabi ko, Lord, i-guide mo ako, samahan mo ako. So sa bilis ng takbo ng mga sasakyan, kapag pabagal-bagal ka doon, baka mabunggo ka. So kung gaano kabilis ang sasakyan, gaano din kabilis yung Sabi ko, Lord, minsan nakakapikit ako, Lord, panghawakan mo ang aking makamay. I-guide mo ako. Pagkuklat ko, sabi ko, salamat sa Panginoon, malayo ko yung mga Huwag mo akong ibigay na makabangga ako at huwag din akong mabanggaan. Pati sa aking kaliwa at bandang kanan, bakuran mo ako sa iyong banal na anghel sapagkat ang sabi mo sa Awit chapter 34 verse 7, ang mga anghel mo ay palibot sa iyong mga anak na nagtitiwala at may takot sa iyo. Pinatunayan po ng Panginoon, kapag ikaw aalis na may prayer, hinahawik ng Diyos ang mga nakaabang nakapamakan sa buhay mo. Walang ibang nakaabang nakapamakan, kundi si Satanas po ang nag-aabang upang ipahamak ang mga tao. Kung nabasa po ninyo yung news nabasa ba ninyo yung testimony ni Amos Emmanuel, na lagi siyang inabangan ni Satanas? Ang nag-aabang sa mga aksidente si Satanas po. Pag may nakakasakay na mga Kristiyano at laging nanalangin ang Kristiyano, pati yung buong sumasakay sa bus, ipinagtatanggol po yan sa pamagitan ng prayer ng isang Kristiyano na hindi mapapahamak.
Pero kung walang nakasakay na mag-pray para ang kanyang sasakyan, ay hindi mapapahamak. Kaya si Satanas tuwang-tuwa kapag mayroong napapahamak. Kasi sila po yung pumapatay sa mga tao na hindi pa tamang panahon. Si Satanas marunong pumatay pero hindi marunong bumuhay. Ang Diyos lang ang may-ari ng buhay. Hallelujah. Kaya sa ating kapanahonan ngayon, kapag malayo at distansya ang relasyon mo sa Diyos, hallelujah, malayo rin ang proteksyon ng Diyos sa buhay mo. Maraming napapahamak. Hindi po sa pagkagalingan ng driver, hindi po sa paggalingan ng magmaneho na hindi ka pa napapahamak. Kapag wala kang Diyos na inasahan, ang dami pong mga driver na magagaling. Bakit nagkabanggaan? Yung sinakyan ng Vice Mayor sa amin, na bus, nung magkabanggaan doon sa Kalawag, halos kalahating pasahero sa bus, puro patay. Pati yung si Vice Tolentino patay. Putol po yung paa. Bakit? Walang ibang ginagawa si Satanas kundi ang ipahamak ang mga tao. Kaya kung ikaw ay totoong Kristiyano, magtatagumpay ka sa lahat mong layunin sa buhay dito sa mundo. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos, kapag kaibigan mo, lagi kang magtiwala sa Kanya, lagi kang tumatawag sa Kanya, na ipagtanggol Kanya sa lahat ng lakad mo, sapagkat sasamahan ka ng Diyos. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. Hallelujah. Pakibasa po sa John chapter 10 verse 10. Hallelujah. John 10 verse 10, hindi pumaparito ang nagnanakaw, kundi upang magnakaw, at kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Hallelujah. Ang magnanakaw, pumupunta rito upang pumatay, pumuksa, at magnakaw. Anong pagkakaiba sa Panginoon na ang Panginoon ay pumunta rito? Ang Panginoon ay pumunta rito hindi upang pumatay, hindi upang magnakaw, kundi magbigay ng buhay at kasaganaan niyaon. Amen? Ang layunin ng ating Panginoon ay magbibigay ng buhay, hindi ipapahamak ang mga tao. Ang pagkakaiba ng Diyos kay Satanas, ang layunin ni Satanas ay ipahamak ang mga tao. Ang layunin ni Satanas upang pumuksa at pumatay at magnakaw. Wasakin ang mga tahanan ng mga Kristiyano. Wasakin ang mga mananampalataya ng mga tao. Praise God. Pero kapag manalangin na ang mga Kristiyano, parang tinatamaan ng bomba si Satanas na sumasabog. Bakit? Kapag ikaw ay totoong Kristiyano na mayroon kang power sa pamagitan ng Holy Ghost, kapatid, pakumbaba lang po ang ating kapitan. Amen. Ibaba lang natin ang ating sarili at magtiwala tayo sa Diyos. Bagamat ikaw ay usigin sa mundo, pabayaan mo sila, ipag-pray mo lang sila. Sirain ka man sa mundo, huwag kang gumanti. Hayaan mo na ang Diyos ang gaganti sa mga kasiraan para sa iyo. Sapagkat kapag ikaw ay anak ng Diyos, ipaghiganti ka ng Panginoon. Hallelujah. Yun ang mamusok sa Espiritu Santo, hindi nahintay ng Panginoon, kagad-agad. Gagantihan kagad sila ng Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo ay ang Panginoon. Kapangyarihan. Hallelujah. Yung kapatid ni Rameses, kung kilala mo yan, Sister Ben, kapatid ni Rameses, si Jamie, hindi mo na parang kaedad rin ni Brother Robert. Christian na rin yun. Naging Christian po yun. Kilala si Ruel? Kilala ni Ruel? Nabautisman po yun sa pangalan ni Jesus. Noong dinukot siya dyan sa Naik, Cavite. Kasi mayabang, bagamat Christian na siya, mayabang siya. Dinukot siya ng mga parak. Pinahukay po siya. Naghukay siya. Dahil doon siya ibabaon sa kanyang hinuhukayan. Pero pagkatapos niya maghukay, pagsabi niya, in Jesus' name, tumakbo po yung mga parak. Bakit?
Ang totoo ng mga parak, nakita niya ang mga maraming mga sundalo na nakatutok sa kanilang mga baril. Walang nangyayari. Pero nung umuwi po si Jimmy sa Quezon at nabakslay, nung magpasalamat po sila ni Pastor De Lola, Sister Merna, napuspos po sila ng Holy Ghost. Nagwala po itong si Jimmy. Nagdaladala siya ng patalim. Kung makita ko yung Holy Ghost nyo, gagawan ko yan ng gripo sa tagiliran. Anong nangyari? Pagkagabi, pumunta siya sa ano ba yung Villaris. Nakipagsayawan. Pagkagabi, linagyan ng gripo yung tagiliran niya. Sinaksak po siya at doon siya nakatay. So kaiba kapag kahit man ikaw ay naglingkod sa Diyos at iwanan mo ang Diyos, wala ka ng tamang relasyon sa Diyos, hindi ka na naglilingkod sa Diyos, pabayaan ka na ng Panginoon. Hindi ka niya tutulungan. Hallelujah. Kasi ang gawa ni Satanas, pumunta siya rito para magwasak, pumatay at magnakaw. Kung wala ka sa Panginoon, ang Panginoon pumunta siya dito para magbigay ng buhay at kasaganaan niya. Ang layunin ng Panginoon ay magbibigay ng buhay. Hindi siya nagpapahamak sa mga tao. Ang laging nagpapahamak, walang iba kundi si Satanas. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, gagawin ni Satanas ang lahat ng paraan para ilayo ka sa Diyos. Pero ang gagawin mo man, pilitin mong makarating sa simbahan. Pilitin mong makapagpuri sa Diyos. Pilitin mong makapanalangin sa Panginoon. Sapagkat doon sa panalangin, naroon ang tagumpay. Palakpak po sa Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos. Hallelujah. Sa 2 Corinto chapter 2 verse 14. Datapwat, salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Salamat sa Diyos na lagi tayong pinagpapatagumpay ng Diyos. Kung wala ang Diyos, hindi ka magtatagumpay. Kung wala ang Diyos, lagi kang mapapahamak. So, bayan dahil sa kapangyarihan ng Diyos at sa Holy Ghost na nandyan sa iyo, na nakipag-ugnay sa Panginoon, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Kapag may power ka, pwede mong rebukein si Satanas. Pwede mong sawayin Satanas. Umalis ka dyan. Di ba, si Jesus Christ nung nag-ayuno po siya ng 40 days and 40 nights, linapitan siya ng diablo para tuksuhin. Pero ano ang sabi ni Jesus Christ kay Satanas? Lumayo ka, Satanas. Ang Panginoon mong Diyos ang sambahin mo. Kasi tutuksuhin ka ni Satanas. Ang tukso galing sa diablo. Pero ang pagsubok galing sa Diyos. Amen? Sa awit sa Psalm chapter sa awit chapter 11 verse 5. Hallelujah. Sinusubok ng Panginoon ang mga naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Kaya ang pagsubok, mga kapatid, ay galing sa Diyos. Pero ang tukso galing sa diablo. Hallelujah. Run out. Hayaan mo. Hallelujah. Ang sabi dito, sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig sa pandadahas ay kinapuputan ng kanyang kaluluwa. Ang sinusubok ng Diyos yung mga matuwid. Para bang isang ginto na bago bibilhin at babayaran, dalisayin muna, idadaan muna sa pamagitan ng asayer. Kung totoo ang ginto, kasi marami ngayong nagbibili ng ginto na peke. Praise God. Kahit kami, nakadala na kami ng isang barita na peke at walang nangyayari, gagastos ka lang ng pera. Kaya doon po sinusubok. Katulad ng ating paglilingkod sa Diyos, sinusubukan ka kung totoo kang Kristiyano.
sinusubukan ka kung totoo kang naglilingkod sa Diyos, sa iyong pananampalataya, gagawin ni Satanas ang lahat niyang makakaya para ilayo ka sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Pero kapag ang Diyos ang kasama mo, hindi loobin ng Diyos na pabayaan ka. Hindi loobin ng Diyos na ikaw ay mapapahamak, kundi magtatagumpay ka kasi kasama mo ang Panginoon. Hallelujah. Sa Romans chapter 8 verse 37, pakibasa po. Ito po yung mga pangako po ng Panginoon. Roma 8 Promises of the victorious life. Roma 8 verse 37, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Amen. Hallelujah. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito'y tayo'y higit pa sa magtatagumpay. We are more than conqueror. Higit pa sa tayo sa magtatagumpay kapag samahan po tayo ng Panginoon. Kaya dito, ang ating pong itinataas dito, walang iba kundi ang Panginoon na may-ari ng ating lakas at hininga. Siya po yung kinikilala natin ng Diyos. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo upang mamagitan sa tao at sa Diyos. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, hallelujah. Ang kanyang katauhan, naroon po ang dugo na pangtubos sa ating kasalanan. Hindi po pwedeng hindi siya magkatawang tao sapagkat ang tao nagkakasala at halos wala nang maswerte kahit isa. Hindi na kayang itakip sa kasalanan ng tao ang dugo ng mga hayop. Kailangan yung dugo na malinis na ihandog para tubusin ang kasalanan ng tao. Kaya ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya inalintana na siya magkatawang tao dahil doon sa katauhan niya, naroon ang pinakamalinis na dugo upang ibayad sa ating kasalanan. Kaya kung walang pagbubuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ang ating kasalanan. Without shedding the blood of Jesus Christ, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ang ating kasalanan kung hindi si Kristo nagbuhos ng dugo. Kaya, nung nagbuhos siya ng dugo, lahat niyang mga alagad nagtatagumpay. Bakit? Hindi ka umaasa sa sarili mo, kundi umaasa ka na may Diyos na tagapagtanggol sa buhay mo. Makakarating ka sa lugar na inihanda ng Diyos para sa buhay mo. Kaya ang langit, mga kapatid, the origin heaven, 2,400 square kilometer po yun. Yung po yung original na langit na inilaan ng Diyos para sa atin. Yung langit nating nakikita, yung dating langit at ang lupa, mapaparam po ito. Mawawala po ito. Ngunit ang bagong langit na ibibigay ng Diyos, yung pong bagong langit at bagong lupa. Hallelujah. Palakpak po sa Panginoon. Kapag tumingala tayo sa langit, ang ating makikita yung unang langit. Yung first heaven na tinatawag. That is atmospheric heaven. Yung isang lugar sa mga ulap na ating nakikita. Yun ang first heaven. But the second heaven is the planetary heaven na kinaroonan ng lahat ng mga planeta. But the third heaven is the celestial heaven. That is the glory of God. Yun po yung kalawalhatian ng Diyos na inihanda ng Diyos sa bawat mga nilalang niya na naglilingkod sa Kanya. At kapag ikaw ay makasama sa pagbabalik ng Panginoon, ngayon pa lang magpareserba ka na ng luti mo sa langit. Hello? Hallelujah. Sino ang gustong pumunta ng langit? Kapag gusto nating pumunta ng langit, ngayon pa lang magpareserba na ka ng langit. Magpareserba ka na doon. Bayaran mo na sa pamagitan ng pagsakripisyo at paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Wala pong money down payment. Hallelujah. Hindi ka po mag-down payment ng pera. Sampalatayanan mo na lang ang Panginoon at tanggapin mo siya.
at magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sapagkat yun ang requirement. The basic requirement of Christian salvation is water baptism. In the name of the Lord Jesus Christ. No other name under in heaven. Only in the name of Jesus Christ. Amen? Sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya, dito po tayo sa Romans chapter 11 verse 12. Hallelujah. Maglalas na po tayo. Roma 11 verse 12. Ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanglibutan, Romans 6:11 to 12. Romans 6 verse 11 to 12. Gayon din naman kayo, ibilang ninyo kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Verse 12, huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Sa 11, gayon din naman, kayo'y ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Noon ang kasalanan ay buhay sa ating mga puso. Ang gumagawa sa ating mga buhay ay ang kasalanan. At hindi makakilos si Kristo sa ating mga puso sapagkat ang kasalanan ang ating ginagawa. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang gusto kong gawin hindi ko magagawa at ang ginagawa ko ang hindi ko gustong gagawin. Nung kontrolado pa siya sa kasalanan, mga kapatid, walang nasumpungang mabuting bagay si Kristo sa buhay ni Apostol Pablo. Pero noong siya'y nabago na, ang kasalanan na kanyang ginawa noon ay patay na sa paningin ng Diyos sa buhay ni Pablo. Ang nabubuhay sa kay Pablo ay si Kristo. Amen? Hallelujah. Sa 12, huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Huwag nawang maghari ang kasalanan sa ating katawang may kamatayan upang tayo'y sumunod sa mga pita ng laman. Sabi ni Apostol Pablo, ipinagpako ko ang aking sarili kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa aking laman. Kapag si Kristo ang nabubuhay sa puso mo, sa buhay mo, walang mga bagay na salita ng Diyos na hindi mo ginagawa. Walang mga paalala si Kristo sa puso mo na ikaw ay mag-react. Bakit? Gusto mo ang langit. Lahat ng salita ng Diyos welcome sa buhay mo. Sapagkat mismo ang Diyos ang may-ari ng buhay mo. Pansamantala lamang ang buhay mo dito sa lupa. May kontrata tayo sa lupa. Kung ilang taon ka mag-finish contract, hindi ka po pwedeng makapagreklamo. Pero tandaan natin, habang mayroon pa tayong hininga, habang mayroon pa tayong buhay, walang ibang may-ari sa buhay mo, hindi si Satanas, kundi ang Panginoon. At ang Panginoon lamang ang nais niyang magpakinabang sa buhay mo. Kaya ngayon, tanggapin na natin ang offer ng Panginoon sa buhay mo. Iayos na natin ang ating mga buhay sa tamang pagkilala at pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat siya ang buhay. Siya ang lakas. Siya ang hininga. Wala tayo. Ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 6, si Kristo ang puno ng bahay. At ang bahay na yon ay tayo. Because we are the temple of God. At kapag si Kristo na tumitira sa puso natin, siya ang puno. Siya ang mag-manage. Siya ang masunod. Siya ang magdikta sa buhay mo kung anong narapat mong gawin. Amen? Hallelujah. Hindi yung ikaw ang masunod. Hindi yung pita ang masunod. Hindi ikaw ang masunod sa buhay mo. Hallelujah. Noon, mga minamahal na kapatid, nung wala pa tayo sa Diyos, ganon ang mga buhay natin. Kasama sa mundo, nakatalaga sa kahatulan sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, nakita ka, pinaplano ka ng Diyos,
na ikaw pala ay kasama sa plano ng Diyos upang hubugin sa lusak ng kadiliman at bigyan ng liwanag at ilaw ng katotohanan na makita mo si Kristo sa puso mo at makilala mo ng lubusan na siya pala ang may-ari ng buhay mo. Hindi makikialam ang Diyos sa buhay ng mga magulang mo kung makasalanan o hindi. Basta ikaw na pinaplanuhan ng Diyos, hahanguin ka ng Diyos mula sa lusak ng kasalanan. Huhugasan ka niya sa kanyang banal na dugo at kapangyarihan upang lalabas ka sa horno ng bagong buhay. Amen? Kapag bagong buhay, bago ka ng nilalang. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang nakay Kristo ay bago ng linalang. Ang dating mga bagay ay wala na. Yung dati nating kaugalian, tayo ay mga sugarol, tayo ay mga lasinggo, tayo ay mga babaero, lalakiro. Lalakiro. Ang lalakiro, yung babae na mga lalaki. Ang mga lalaki, minsan may babae. Pero hindi ko naranasan yon. Hallelujah. Sugaro lang po ako noon. Ang naranasan ko lang noon yung pagkasugaro. Pero nung binago ako ng Diyos, lahat-lahat na yan natanggal sa akin. Bakit? Mas mahalaga ang buhay kaysa bagay sa mundo. Hallelujah. Ilang mga taon na lang. Mas mataas na po yung, mas malayo na po yung pinanggalingan ng ating pagsakripisyo sa paglilingkod sa Diyos kaysa lugar na ating paroroonan. Hallelujah. Malapit na. Hallelujah. Kaya kailangan ka ng Panginoon. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Mag-respond ka sa panawagan ng Diyos. Kapag ang isang tao mag-finish contract siya sa buhay niya na wala siya sa Panginoon, kawawa siya. Gusto niya makarating sa langit, pero mapapunta siya sa impyerno. Hindi naman nagplano ang Diyos na mapapunta ka sa impyerno. Ang plano ng Diyos na makarating ka sa langit. Hallelujah. Ito yung last verse na ating talakayan. Pakibasa sa Hebrews chapter 10 verse 38 to 39. Bago po tayo aaw. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong at hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Verse 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamahan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ang aking lingkod na mananampalataya kung sila'y uurong sa akin, hindi siya kinalulugdan ng aking kaluluwa. Nakalasap ka na ng mabuting mga bagay, nararamdaman mo na ang presensya ng Diyos, pagdating sa mga pagsubok, hindi mo na pagtagumpayan. Aatras ka. Dahil marami pong kahirapan na daranasin mo sa totoong paglilingkod sa Diyos. Pero pagsubok lang yan sa buhay mo. Hallelujah. Ang sabi niya, hindi ko kinalulugdan ng aking kaluluwa, ang aking mga lingkod kapag sila'y uurong. Ngunit, sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo kasama sa mga umuorong. Kasama tayo sa magtatagumpay sa pagbabalik ng Panginoon na maratnan ka na kumagawa at nagtrabaho sa ubasan ng Diyos. Hallelujah. Yun ang tagumpay na nais nating makamtan. Tagumpay dito sa lupa, na mamumuhay tayo sa lupa, na mapanatag hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. Ganon ka tapat ang Diyos na umiibig sa iyo. Tayo pong lahat ay ito ngayon. Hallelujah. Ang totoong naglilingkod sa Panginoon, hindi siya natatakot sa mga salot sa mundo. Hallelujah. Sapagkat alam na natin, bago man tayo dadako po sa altar calling, basahin ko po sa inyo. Pakibasa Bing sa Deuteronomy chapter 28 verse 15. Ito pa mo sa 61. Deuteronomy 28 verse 15,
aabot sa iyo. Sabi niya, ngunit mangyari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa inyo. Sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo, aabot sa iyo. Sa 61. 61, bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kausap ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maiuwan. Yes. Ito po yung darating doon sa mga hindi nakakilala sa Diyos. Ito po yung mga salot na darating sa mga tao na wala pong tamang relasyon sa Diyos. Na hindi nila iniingatan ang palatuntunan ng Diyos at ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa Revelation chapter 18 verse 4, ito po yung pagkasabi niya. Hallelujah. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mga silabas kayo sa kanyang bayan ko, upang huwag kayong makaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umaabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Ito po yung mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Ito po yung mga tao na nagpapasasal sa laman. Ito po yung mga tao na napakalayo ng distansya nila sa pagkilala sa Panginoon. Kaya pinahintulutan ng Diyos ang salot sa buong sanlibutan. At ang mga tao na wala pong tatak sa Diyos, madali po siyang matalban sa salot ng karamdaman. Pero kapag ingatan mo ang palatuntunan at ang utos ng Diyos, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Mabubuwal man ang 1,000 sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan, pero hindi lalapit sa iyo ang salot ng karamdaman, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Awit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Tandaan po natin, mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Sige po. Awit po tayo. Susunod ako sa iyo. Habang umaawit tayo, lumapit po tayo dito sa ulas. Kausapin natin ang Diyos sa pamagitan ng prayer. Prayer na may pananampalataya. Prayer na mayroong pakipag-ugnay sa Diyos. Abutin natin ang pamantayan ng Panginoon. Hanapin natin ang Diyos sa ating mga puso. Sapagkat ang Diyos matagal na naghahanap sa atin. Matagal ka nang hinahanap ng Diyos na siyang may-ari ng ating buhay. Masungkungan ka lamang kapag papasok ka sa simbahan upang gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Kilalanin mo ang Diyos sa puso mo na siya pala ang may-ari ng buhay mo. At gagawin ng Diyos ang mabuting mga bagay sa buhay mo. Habang nandito pa tayo sa mundo, habang ikaw ay nabubuhay sa mundo ito, tandaan mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi tinitingnan ang kalagayan mo. Mahirap ka man o mayaman, may pinag-aralan ka man o wala. Ang tinitingnan naman sa puso mo na matutong ang kumikilala sa Diyos. At sa Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan, doon ibabaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kapag gawin kang totoong alaga na lingkod ng Diyos, na makakuha ka ng buhay ikaw ng hanggan. Kapatid, ang Diyos natin ang panganyaya sa lahat ng buong sanlibutan na magsilapit sa kanyang yung mapamahama kundi magkaroon ng buhay. Hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon pala, subukan mong kausapin ng Diyos. With a prayer to reach more. Hallelujah. Concentrate mo ang iyong puso sa mga panandalian. Hallelujah! Magre-respond ang Diyos sa puso mo sa isipan mo. Na magagawa mo ang lahat ng mga bagay sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ibabalik ang ating mga puso. Pagpakumbaba tayo sa ito. Humble yourself in the sight of the Lord. And He will up you. Kapag ibaba natin ang ating mga
itaas kaniya sa atin. Kilalanin kaniya ang iyong mga gawa sa samahan ng Panginoon. Ang iyong mga plano at papalain ng Diyos. Ang iyong mga trabaho ng Diyos ang pangunguna. Upang hindi ka napahawa sa iyong mga bagay. Dito sa mundo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ang ating Lord presence. Hallelujah, hallelujah. Come on, Jesus. Your mouth is praise, O Lord God. Come on. Worship the Lord. Worship the Lord. We invite for the presence of the Lord. Worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Transcendent na nabarakap ng terapipipili mo niya ramal ang gaban pa naman kanya. Entar bayaran tingin pinturi biyar sikip pinta na bayaran ka na. Hallelujah. 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 Jesus. Marami na mahal na kapatid. Kapag hindi tayo makasama sa rapture sa pagbabalik ng Panginoon, ang mangyayari sa mundong ito, lalo na kapag darating ng New World Order, na magtataka na ng 666, kapag ikaw ay natataka ng 666, nakasangla na ang kaluluwa mo at buhay mo kay Satanas. Wala ka ng bahagi ng kaligtasan. Tapos na mangyari ang rapture. Kukunin na ng Diyos ang kanyang mga alagad sa mundong ito. At ang mga hindi makasama sa rapture, pahirapan sila ng Panginoon sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito hindi na magbibigay ng tubig na maiinom nila. Ang tubig maging dugo, ang dagat maging dugo, ang mga nabubuhay ng mga isda sa karagatan ay mamatay, sabi ng Biblia. At ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos na maranasan nila ang pagsamba sa maranasan nila ang mga taong nagsasamba sa mark of the beast o sa halimaw. Tao po yan, pero ang kalang puso ng halimaw na hindi maaawa sa tamang kalagayan ng tao. Pero ang Diyos ngayon, puspos niya ng habag, puspos niya ng awa. Ayaw niyang mapapahamak ang tao sa mundo.
Ayaw niya ang tao sa mundo mapapunta sa impyerno. Ang nais niya mapapunta sa impyerno ang dyablo. Ang dyablo naman ay dinadaya nila ang tao para iligaw sa katotohanan. Ngunit ang Diyos at susumika para dalhin ang tao sa liwanag na makakilala sila sa ating Panginoon Jesucristo na siyang tagapagligtas ng ating buhay at may-ari ng ating kaluluwa. Hallelujah. Ginagawa ng Panginoon ang lahat ng kapamaraan. Pero ang dyablo nagsisikap pa rin sa mundo ito para sirain at wasakin ang gawa ng Diyos. Pero salamat kapag ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu Santo, magkakaroon ka na ng takot. Kapag magkaroon ka na ng takot, walang mga bagay na masama na darating sa iyo. Sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran mo, na sinasamba mo ngayon, ay ang ating Panginoon. Hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat doon lamang niya isusulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Kasi ang sabi niya sa Revelation chapter 20 verse 15, ang sino mang pangalan na hindi masumpungan sa aklat ng buhay, ibulid siya sa dagat-dagatang apoy, na doon siya pahirapan sa araw at gabi. Kaya mapalad ang naghuhugas ng kanilang mga damit at naghanda ng kanilang mabuhay sa pagbabalik ng Panginoon sa paggawa ng mabuti, na maging ilaw at liwanag siya sa lipunan ito sa mabuting mga bagay na kanyang ginagawa yun sa kalooban ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Hallelujah. Taas po natin ating makamay at tayo po'y manalangin. Dakina at papagpalang Diyos, salamat sa inyo marami. Patuloy mong pagpalain ang mga anak mong ito. Ikaw po, Panginoon, ang magpapala sa kanilang mga tahanan. Ang walang mga trabaho, bigyan mo ng mga trabaho na matugunan ang pangangailangan sa tahanan. Ang may mga trabaho, patuloy mong pagpalain ang kanilang mga trabaho na lagi mo silang ihanda ng sapat na pangangailangan. Ikaw ang Diyos na mag-iwas sa kanila sa araw ng kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga aksidente, kapahamakan sa buhay, sa mga daan. Bagkus lagi mo silang bakuran sa iyong mga banal na anghel upang samahan mo sila saan man sila makarating sa kanilang mga lakad. Dalawin mo sila sa kanilang mga tahanan. Bigyan mo sila ng sapat na pangangailangan sa pag-araw-araw ng pagkain. Hanggang sa pagbabalik mo, maghihintay kami. Tulungan mo kami, samahan mo kami. Ikaw po, Panginoon, ang aming itinataas ng aming mga puso. Na lagi ka po namin itinataas sa aming mga buhay. Patawarin mo kami kung mayroon man kaming mga pagkukulang sa iyo. Sa bawat tingin ng aming mga mata at bawat pakinig ng aming mga tainga. Bawat pintak ng aming mga isipan. Kung mayroon man kaming pagkukulang at kamalian, humihingi po kami sa iyo ng tawad. Linisin mo aming mga puso at lagi mo kaming pakabanalin sa araw-araw na pamumuhay na maging karapat-dapat kami sa iyong paningin hanggang sa araw ng pagbabalik mo, na masumpungan mo kami na naghihintay sa pagbabalik mo o pagdalhin mo sa piling mo. Salamat, Ama. Purihin ka pa rin sa tanghaling ito ang lahat ng pagpuri at pagdakila, pagsamba at pasasalamat sa namin ibinabalik sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.